Bumabagyo ng mga araw na ito at July pa nga ang videong to. Ngayon ko lang talaga siya maa-upload. Nagbigla ang uwi nga kami sa Aklan nito guys kasi nabalitaan namin na wala na si Lolo. At bumabagyo nga ng mga araw na ito pero mabuti na lang hindi cancelled ang flight namin, delayed lang. Kasama kong uuwi ang mga tito ko nito at akala ko hindi kami matutuloy kasi nga binaha na rin yung mga bahay nila. Fast forward nga nasa Aklan agad kami, sumakay na kami ng tricycle papunta sa bahay namin. Si Uncle Aldrin pala, first time niya lang makakapunta sa Aklan kaya excited yan. Kakarating lang namin sa bahay niya at ang bumungad sa amin ay ang tarpaulin ni Lolo. Ito ang pinakamalungkot na uwi ko dito sa probinsya kasi wala nang Lolo Balad na sasalubong sa amin pagdating. Ayan nga pala si Lola Yuning namin guys at gumising siya niya nung nalaman niyang nakarating na kami. Hindi man kami kumpletong umuwi dito, yung ibang mga apo may mga trabaho at may mga kanya-kanyang obligasyon pero alam kong naiintindihan din yun ni Lolo. Alam nyo, masayahin lang din talaga yung pamilya namin guys kasi minsan lang yan sila magsama-sama. Kapag nagkita-kita ang mga yan, agoy sa kasangag, binangkahan pagid niyang Uncle Ricky Hook. Well, ganyan lang talaga yung pamilya namin guys, minsan magulo, maingay, pero masaya. Naumagahan after naming mag-almusal at magplano para sa libing ni Lolo ay sumaglit naman kami dito sa dagat. Ang lapit lang ng dagat sa amin guys, 10 to 15 minutes lang. Sa kwentuhan, isa nga itong bingo sa mga pampalipas oras namin dito. Medyo intense na nga ang laban namin dyan guys kasi yung katabi ko sa Auntie Jillian, hindi pa talaga siya nananalo. Luging-lugi siya sa taya niyang piso. Wow! Shoppings pala kami dito guys. Sa kabilang table, andyan yung mga tito at pinsan ko. Tapos dun naman sa loob, mga tito ko rin yan. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban nila dyan. Isa talaga yan si Auntie Juvie sa kinaaaliwan namin dito kapag nagkikwento. Focus na focus talaga sa kanya. Ano ba naman kasi pag nagkwento yan si Auntie Juvie, may pa-action pa yan. At tingnan nyo naman kung gaano ka-focus sa mga viewers niya dyan. Kinaumagahan naman ito guys ay ayan may mga bisita kami from Madalag. Ang Madalag pala guys is lugar yun nila Lolo at Lola. At nakakatuwa lang dahil ang daming nagmamahal kay Lolo. Kahit ang layo pa ng pinanggalingan nila ay naglaan talaga sila ng oras at panahon para lang makabisita at makadalaw kay Lolo. Sobrang na-appreciate talaga namin ang effort nila kasi hindi namin inaasahan na ganito pala karami ang nagmamahal kay Lolo. At ayan yung sinakyan nila, yan yung naging service nila papunta sa amin. Aside pa dyan, may mga nakamotor pa. At after ng ilang kwentuhan at kamustahan ay ayan, nag-prepare naman kami para sa dinner. At nang makapag-dinner na nga ang lahat, ay eto at naglaro na naman kami ng bingo. Kasi ang bingo dito mapabata, matanda, alam kung paano laruin. Mix-mix na yung mga magkakalaban dyan. May magkapatid, may mag-ina, may maglola, ay bahala na. Sa lahat nga ng laro ng gabing ito guys, ito talagang bingo ang pinaka-intense. Maraming viewers at maraming supporters. Pero overall, ito rin ang pinakamasaya. Fast forward nga, mag-aalas 4 na ng umagang ito at pauwi na rin yung mga bisita namin na taga Madalag. Salamat po sa mga oras na ilinaan ninyo para sa mga huling araw ni Lolo. Di man po namin kayo mapasalamatan isa-isa pero tatatak yun sa mga puso at isip namin. And again, maraming salamat po sa inyo. At dito nga ay nag-ayos naman kami ni Daniel ng mga bulaklak na pinamili namin. Dahil ng araw na yan ay last night na rin yan ni Lolo. Dumating naman nga nito sila Kuya Nunoy kasama itong pamangkin kong si Makoy na may dalang ubod. Kinagabihan nga ay may video dito sa amin na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at pamilya namin. At thank you kay Brother Jmar at Brother Nunoy na nag-lead ng vigil. Siyempre sa Ochando Youth Ministry na nandito rin. And ito na nga yung araw na ihahatid na namin si Lolo sa kanyang huling hantungan at papunta na rin kami sa simbahan niyan. Si Lolo Balad ay tatay siya ni Mama. Matagal na rin naman na may sakit si Lolo. And we are really praying for his healing kasi ilang taon na rin na nagsasuffer si Lolo sa kanyang sakit. And this is the best healing that God has given to him. Sabi nga sa isang verse, "Come to me and I will give you rest." That is the best healing na binigay sa kanya. To our Lolo, napaka-strong mo. Inilaban at lumaban ka. Hindi na namin makikita ang mga ganyang ngiti mo, Lo, pero lagit-lagi kang nasa puso namin. Ikamusta mo na lang kami kay Papa at kay Uncle Nato dyan, Lo. Sobrang miss na namin kayo.